Good morning sa buong mundo. Ito na naman ang inyong Inday Bisaya. Magbidabidahan na naman sa araw na ito. For today's video nga ay pupunta kami kay my friend dahil susugurin namin ang kanilang farm. Ay nako, alam nyo naman pag wala sa plano. Mabuti pa nga yung hindi nagpaplano dahil natutuloy. Ito na, undawin na kami papunta sa kanila. Mabuti na lang at maluag yung kalsada papunta sa kanila at wala din masyadong traffic. As you can see naman talaga o ang kalsada, maluang naman. Mabuti na lang nga din itong si Aldrin dahil marunong mag-drive. All around na nga talaga siya dito sa amin. At kasama nga din namin si Tintin at ayan na nga, dumating na kami sa kanilang palasyo, ang kanilang mansion. May daladala din akong halaman para sa kanya dahil nga parihas kaming plantita. As you can see naman, nakita nyo ang daming mga kataniman dyan. So lulusong na tayo sa kanilang mansion. At ito na nga, bababa na nga tayo dyan at ayan na nga, bumugad na nga itong napakalaking Christmas tree, no? Dahil nga malapit na talaga ang Pasko na inaabangan ng mga kabataan ngayon. So chika-chika lang muna kami dyan habang hindi pa kami pupunta doon sa kanilang farm. At syempre, hindi naman talaga kaagad-agad pupuntahan, no? Siyempre, kunting chika-chika muna kami dyan bago namin susugurin yung kanilang farm. At ito na nga, nakasampa na nga kami sa kanilang Mercedes-Benz, charot. Dahil hindi namin mapuntahan yung kanilang farm kung hindi kami sasakay. Hindi naman kalayuan, malapit lang naman sa kanila, pero kailangan mong sumakay. Kasi nga, kung mayroon kang mga harvest doon, wala kang mapaglagyan. At ito na nga, naglakad-lakad na kami dyan, papunta sa kanilang farm. Napakalawak talaga ng kanilang farm dyan. Sa totoo lang, siguro nasa 5 hectare yata ito, kung hindi ako nagkakamali. At ito na ang kanilang mga puno ng mga yata yan, mangga, mga langka, sari-sari lang talaga. Sa totoo lang, maganda talaga pag may farm ka kasi makapagtanim ka kahit anong itanim mo talagang matatanim mo pag malawak ang lupa, no? Medyo matrabaho nga lang pero kung talagang hilig mo mag-farm at magtanim, ay nako, kakayanin. Mayroon nga din silang katiwala dyan, yung nakita yung parang bahay na dyan na maliit, nandyan nakatira yung kanilang katiwala sa farm. At ito na nga, bumungkal na ako ng halaman dahil napakaganda yung halaman na yan, kulay pink yan. Alam nyo naman ako, gusto ko mapuno ng tanim yung aming paligid dahil nga yung ganyan ko ay kulay yellow lang. Ito kasi ay kulay pink, ay napakaganda. Mas masarap sa pakiramdam pag iba-iba yung flowers ng ating bahay ko. Diba? Agree kayo o disagree? Bahala nga kayo dyan. Basta ako magbubungkal na ako ng halaman. Kukuha na talaga ako dito. Pag kakataon ko na to na kumuha ng mga halaman dito kay my friend kasi ganyan kami, bigayan lang talaga kami. Pag siya naman napunta sa amin o siya naman yung manghihingi, binibigyan ko din naman siya kung ano yung gusto niya at yung anong wala siya sa kanilang bahay. So ito na nga, maglikot-ikot muna tayo dito sa, ayan na nga, tumikim na nga ako ng mulberries dahil may mulberries nga din siya dahil yung aming mulberries dito doon sa amin ay wala pang bunga, yung kanya ang dami ng kabungahan. Ang tamis-tamis talaga. Nako, at iyan na nga, nainita na nga din ako. Kaya tinanggal ko na yung aking jacket dyan or whatever na yan. Dahil nga, so ang inyong Inday ay napakainitin. At ito na nga, mag-harvest na naman tayo ng ampalaya. Ampalaya is masarap talaga yan sa ating mga Pinoy. Ayan na ang aming mga harvest. Pati malunggay talagang hindi ko na rin talaga tinatanggihan dahil may malunggay sa bahay namin. Kaso lang hindi siya ganun kalago. So palalaguin ko pa ng bunggang-bungga. Kasi nga pala itong malunggay na pag-alaman ko ay hindi siya pwede sa matubig na lupa dahil hindi siya gumaganda at hindi tumataba. So kaya nga nagpatambak din ako sa bahay para gumanda na. Dito na nga tayo sa kanyang mga alaga, no? At ayan, nakikita nyo na ang kanilang mga pigi-pigi dyan. At iba pa, ayan naman, iikot tayo dyan. At ito na nga, nakita na nga natin ang iba pang mga alaga ng aking my friend. Basta talaga sa farm, kahit ano din ang maalagaan mo, sari-sari, pwedeng-pwede kasi malawak nga. Pero nakakulong sila kasi alam nyo naman, pag may uwak dyan, nako, tatangayin talaga yan, kagaya nung aming na
tinangay ang isang mata. So ito na nga ang inyong Inday Bisaya, umakyat na nga sa puno at naging unggoy na nga, no? Dahil kakain na nga talaga siya ng bayabas. Nako, ano ba yan? Pag sanay ka talaga sa bukid at lumaki kang probinsyana, nako, hindi mo talaga tatanggihan kahit ano pang ano yan, marunong ka umakyat kahit anong akyatin mo. Ay noon nga ay kaya ko ring akyatin ang kahit anong taas ng puno ng nyog. At ito na nga, kumukuha na din ako ng mga halaman. Sari-sari na lang yung aking mga kinukuha dyan. Pagkakataon ko na talaga to dahil nga katulad ng sinasabi ko, medyo malayo-layo nga itong kanilang bahay, no? So, kaya pag nandyan ka, talagang dadalhin mo na lahat yung mga gusto ko. Unfortunately, yung mga ano na yan, hindi pa talaga ako nakabuhay ng langka. Gustong-gusto ko magkaroon ng langka sa amin. Kaso lang ang hirap buhayin talaga. Dapat ikaw na lang yung magtanim ng buto para mabuhay talaga siya ng bunggang-bungga. Pero bahala na yan kung mabuhay o hindi. Basta itry mo, wala namang masama. At ito na nga, naggamas na nga din ako dyan dahil nga nakita ko kahit may katiwala siya. Nagtataka ako bakit sobrang sukal. Ang sarap-sarap kasi gamasin kasi nga ang lambot-lambot ng lupa. Kung ako siguro nakatira dyan ay nako, kahit araw-araw isang oras ka lang nako, malaki na yung magamasan mo kasi ewan ko nga bad din. Kayo na lang talaga ang maghusga, charot. Ito na, maglalakad na nga daw kami kasi maghahanap pa kami ng buwig ng saging at ayan na nga yung kanilang mga balinghoy dyan. Unfortunately, yung kanilang balanghoy hindi pa ganun ka malaki ang mga laman. So wala pang mga laman. Meron siya pero hindi ganun ka laki. Kailangan pa lumaki pa siya ng bunggang-bungga bago natin makaharvest ng balinghoy. So ito na, ayan, another bayabas na naman, no? Nasabit na naman kami ng saglit dyan sa bayabasan na yan. Ay naka, ano ba yan itong mga ibo na to, ang hilig-hilig magkain ng mga bayabas. At ayan na nga, pati kumukuha na nga din kami ng mga bayabas kasi nga ang sarap-sarap, ang tamis-tamis pa at umakyat na nga din si Tintin. At ito na nga, pabalik na kami sa kanilang bahay. Ayan na nga yung aming mga nabitbit, sari-sari, saging, mga halaman, mga langka at kung ano pa. Grabe talaga ang aming ginawa sa araw na ito. Sana mabuhay silang lahat, no? Kasi nga siyempre naukat nga yung ugat at hindi kasama yung lupa kasi ang hirap talaga pala buhayin itong langka dahil nasubo ko na yan, namatay talaga yung una kong hiningi sa kanya. At ito na, lalapang daw muna kami bago kami lumayas. At ayan, naghanda pala si my friend. Grabe ang hinanda niya sa amin. Napakasarap. Kitang-kita nyo naman yan. Kung hindi kayo nabubulag, ay yan ang pagkain namin. Sobrang sarap ng hinanda namin. Hindi naman namin ni-expect kasi nga bigla na lang kami napasugot. At ayan pa, may bibingka. Ay naglalaway talaga ako sa kanyang bibingka. Yung nakikita ko na nagpost yan ng nagpost. Mabuti na lang din. Naabutan ko pa talaga at nagtinirhan niya talaga ako ng bunggang-bungga. At ito na, undawin na kami pa uwi. At ayan na yung mga karga namin. Thank you talaga, my friend. Sa uulitin, charot, may uulit pa pala. Ayan na nga yung mga ganap for today's video. Thank you for watching.